Noong May 10, 1960, sa isang pahayagan ng Taliba ay may artikulong isinulat ni Arturo Misa. Ganito ang nilalaman ng kanyang artikulo. Maraming mananalaysay ang nagsasabi na ang Supremo ng Katipunan ay pinatay sa pamamagitan ng baril. Ngunit ang pahayag na ito ay matigas na pinabulaanan ni Don Guillermo Masangkay, isa sa mga nabubuhay na katipunero at matapat na kabig ni Bonifacio. Sa pakikipanayam nila noon kay Don Guillermo Masangkay sa kanilang tahanan sa Purok, Santa Cruz, Maynila, ay isinalaysay niya kung paano pinatay ang dakilang ama ng Katipunan at kung papaano nila natagpuan ang mga kalansay nito sa bundok ng Buntis, Maragondon, Cavite. Ayon kay Don Masangkay, nang umagang mapagtibay ang hatol na kamatayan sa magkapatid na Bonifacio, Andres at Procopio ng hukumang militar ng hukbong maghihimagsik na pinangungunahan ni General Mariano Noriel, bayaw ni Magsangkay, ang magkapatid ay kinuha sa kanilang piitan ng 4 na kawal na pinangungunahan ni Komandante Lazaro Macapagal. Nang umagang yaon, ika-10 ng Mayo, 1887, ay nagulat pa ang Supremo. Itinanong nito kay Macapagal kung saan sila dadalhin at kung sila'y papatayin sa kanilang patutunguhan. Sinagot ni Macapagal na sila ay hindi papatayin. Kaya lamang sila kukunin sa piitan ay upang itago sa bundok sapagkat ang bayan ng Maragondon ay isa sa magiging madugong larangan sa kinabukasan. Si Andres Bonifacio ay isinakay sa duyan dahil sa kahinaan nito, nalikha ng isang sugat sa kaliwang balikat. Bunga iyon ng mahigpitang labanang naganap sa Limbon, Indang, Cavite ni Bonifacio at ng ilang tauhan ni Aguinaldo. At ang labanang yaon ang siyang dahilan ng pagkakapikot sa magkapatid. Si Procopio naman ay tinalian na abot siko. Matapos maganap ang mga nararapat sa 2 bihag, matigas na iniutos ni Komandante Lazaro Macapagal na sila'y magsilakad na at baka gahulin pa sa panahon. Si Procopio ay nauna ng ilang dipa sa kapatid na sa magkabila nito ay nakabantay ang 2 kawal sa sandatahan, gulok at baril. Sa kanilang paglalakad ay makailang ulit silang tumigil. Nang mag-iikalima ng hapon ay sinapit din nila ang bundok na sadyang patutunguhan. Samantalang patuloy sa kanilang paglalakad ang 2 bihag at mga kawal, si Andres ay biglang nakarinig na lamang ng ilang sunod-sunod na putok. Ang Supremo ay napalunda guhat sa duyan matapos marinig ang putok. Sa tinig na gumagaralgal ay itinanong sa kanyang mga tanod kung bakit pinatay ang kanyang kapatid. Sa pagkakataong yaon ay agad binuksan ni Macapagal ang isang sobre at ang nilalaman niyon ay malakas na ipinabasa kay Andres. Ano ang nagawa naming pagkakasala upang ipataw ang pinakamabigat na parusang kamatayan? Diatad sa kabila ng aming matapat na paglilingkod sa bayan, ay ito pa ang magiging mapait na kabayaran. Pagkatapos na masabi iyon, si Andres ay nagtatakbo sa masukal na kagubatan. Noon ay lumalaganap na ang dilim at dahil doon ay hindi agad natugis ng mga tanod ang tumakas na bihag. Kinabukasan, bago pa lamang lumiliwanag, nang matagpuan ang Supremo na nangungubli sa isang malaking tipak na bato. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga tanod. Noon din ay tinaga at sinaksak ng isang nagngangalang Doro ang Supremo na siyang biglang ikinamatay nito. Matapos maganap ang kahindik-hindik na tagpo ay nagmamadaling nilisan ni Komandante Lazaro Macapagal ang pook na iyon. Lingid sa kanilang kaalaman ay lihim pala silang sinusubaybayan ng isa sa mga tauhan ni Andres Bonifacio. Nang matiyak nito na malayo na ang mga nararating ng mga berdugo, ang ginawa ay buong pagkahabag na binuhat ang bangkay at iyon ay inilibing sa lupa ng asyenda ni Jose Reyes. Ang paligid ng pinaglibingan ay tinamnan ng mga punong alibangbang bilang tanda. Noong 1916 ay nais na mag-asawang Zapalla
Nabungkalin ang lupang kinalalagakan ng labi ni Bonifacio upang iyon ay makaingin. Bago isinagawa ang paggalaw sa lupang kinaroroonan ng bangkay, ang ginawa ng asawa ni Zapalla ay ipinagbigay alam muna iyon sa kanilang kura paroko na dilit ibay si Padre Lupo Dumandan na taga San Mateo, Rizal. Ipinayo ni Padre Dumandan sa matandang babae na huwag nilang galawin ang mga buto ng Supremo hanggang hindi maipagbigay alam sa mga kinauukulan. Ang payo ni Padre Dumandan ay sinunod naman ng mga Zapalla. Samantala, ang mabait na alagad ng Diyos ay madaling kumilos. Noon din ay hinanap si Guillermo Masangkay sapagkat batid ng pari na si Masangkay ay isa sa matapat na kasama ng Supremo. Makalipas ang ilang buwang paghahanap ay natagpuan din ni Padre Dumandan si Masangkay sa may tulay ng San Fernando sa purok ng Binondo. Niyaya ng pari si Masangkay sa isang kapihan na hindi lubhang kalayuan sa tulay. Doon ay sinabi ng pari na ang lugar na pinaglibingan sa bangkay ni Bonifacio ay natagpuan na sa wakas. Matapos mabatid ang lahat buhat kay Padre Lupo Dumandan, si Masangkay ay sumama doon sa pari. Bago sila lumisan sa Maynila ay tumawag pa ng ilang kasama si Masangkay upang siyang makatulong sa paghuhukay at nagdala na rin sila ng mga piko at pala. Nang matagpuan ng mga buto, ang ginawa ni Masangkay ay muli iyong ibinaon. Nagbalik sila sa Maynila at ipinagbigay alam iyon kay Sergio Osmeña Sr. Kaya gayon ay dahil sa lubhang mahal ni Osmeña si Andres Bonifacio sapagkat ang amain nito na si Guillermo Osmeña ay siyang naging guro ni Bonifacio. Nang mabatid ni Osmeña ang lahat, ay ipinayo nito kay Masangkay na bumuo ng isang komite upang siyang kumuha ng mga buto ni Bonifacio. Sinabi rin ni Osmeña na humingi muna sila ng pahintulot kay Dr. Vicente de Jesus bilang direktor ng sanidad bago isagawa ang muling paghuhukay. Isinagawang lahat ni Masangkay ang mga tagubili ni Osmeña bago sila nagtungo sa Maragondon. Ang komite ay binubuo ni Masangkay, Isaac del Carmen, Lope K. Santos, Hermenegildo Cruz at Dr. Sixto de los Angeles. Nang mahukay ang mga buto, ang mga iyon ay inilagay sa isang kahong kahoy at dinala sa bahay pamahalaan ng Maragondon. Isinagawa sa hanay pamahalaan ang pagsusuri sa mga buto upang mapatunayan kung iyon nga ay kay Andres Bonifacio. Ang pagsusuring yaon ay isinagawa ni Dr. Fidel Cuahuangco. Isa-isang sinuri ang mga buto at pati ang mga sukat niyon. Matapos maipahayag ni Dr. Cuahuangco na iyon nga ay kay Bonifacio, ay sa kanila ginanap ang kaukulang parangal para sa isang bayani ng lahi. Pagkatapos ang mga labi ni Bonifacio ay inilagak ng isang linggo sa bahay pamahalaan ng Maragondon upang ang mga mamamayan ng bayang yaon ay magkaroon ng layang makita ang mga buto ng kanilang pinakamamahal na Supremo. Makalipas ang isang linggo ay saka inilipat ang mga buto sa libingan ng mga bayani sa La Loma, Maynila. Ang ika-10 ng Mayo, 1897, kailanman ay hindi na malilimot ng mga taga Maragondon sapagkat ng araw na iyon napatitik sa aklat ng kasaysayan ang pangalan ng kanilang bayan, bunga ng mga pangyayaring kumitil sa buhay ng dakilang Supremo ng Katipunan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.